Yan, mag-i-install tayo ng Windows Server. Yan, click lang natin yun yung delete natin yung existing para hindi siya mag-override. Then, yan, lagyan na natin Windows Server 2008 R2. Then, after nyan, click lang natin yung ISO para makita niya agad yung ISO image file. Click natin ito, lagyan natin yung dinownload natin. After nyan, tanggalin nyo lang yung space dyan sa may gilid para mag-check. Then, taasan na natin yung RAM and processor para mas mabilis yung pag-install natin. Then, itong storage natin. Then, we can start the Dropbox. Then, after nyan, mag-open tong VirtualBox na Then, makikita natin na Windows is testing file. After nyan, mag-i-start na siyang mag-install. So, ang gagawin pala natin today is mag-setup tayo ng DNS domain. Then, yung domain control tsaka installing DNS. So, yan, nag-i-start na siya. So, after nyan, mag-loading lang siya ng mag-loading. So, wala ka naman masyadong gagawin dyan. So, dito, i-fast forward na natin because more on loading lang siya. So, yun, in-skip na natin. Wait lang natin siya. So, tapos na installation, ano na lang siya, konting wait na lang. Tapos na yung habang loading. Yan. So, ano natin siya ng konti. After niya mag-preparing your desktop, mapupunta ka na sa Windows Server. Then, ang next na gagawin natin is yan. Lalabas yan. Unang gagawin is set up natin muna yung date and time. Yan. So, check natin. If tama naman yung oras, okay mo na lang yan. Okay na okay. Then next, papangalanan natin tong computer natin. So, nilagay ko na dyan BSID NS2A. Yan. Check lang natin. Okay. Ilan natin. Then, yan. Magre-restart siya after yan. Close natin. Yan, so yan, mag-restart siya. Click lang natin tong start now para mag-save changes sa mga pinago natin. Wait lang natin.
Then, magre-restart siya. Yan. After nyan, mag-open ulit yung desktop nyo. So, hanapin nyo lang ulit yan. Lalabas siya ng pusa. Then, ang next na gagawin natin is mag-setup na tayo ng IP address. Yan, click lang natin yan. Then, properties. Then, click natin yung IPv4. Yan. IPv4. Ano pinasa ko? IPv4. Properties. IPv4. Then, magsiset up na tayo ng IP addresses. So, unang gagawin natin para ma-check natin yung IP address is to yan, i-command prompt natin ipconfig all. ipconfig lang pala. Then yan, makikita natin yung mga IP addresses. Lagay lang natin dyan sa may particular box nya. Check pala natin yung unang button dyan. Yung pangalawa palang radio button. Then next step is mag-add na tayo ng domain. So, add lang tayo. Click mo yung pangalawa. Next. Then, load natin yung DNS. Yan, domain. Next lang natin yan. Install. Yan, next. Ulit. Then, install. So, wait lang natin.
Then after installing, click na natin yung finish. Enable pa na natin yung remote desktop. After nyan, open natin yung cd promo.x. Then next lang, next, then new, pangalawa, then maglalagay tayo dito bsid.local. Then next na natin. Wait lang na ulit natin to hanggang sa matapos. Then may click tayo dyan na okay. Yan, next lang ulit. Next. Yan, click pala natin yung Windows Server 2008 R2. Click lang natin yung next. Then yun na. Wait lang ulit natin. Isla natin. Then after nito, next then yan, magsiset lang tayo ng password for recovery. Kailangan pala dito strong yung password, like kailangan may capital, may lowercase, and then may mga punctuation and number. Then wait lang ulit natin yan. So yan, click lang natin tong finish. Then yan, mag-restart siya para ma-save yung pinagbabago natin. So, i-fast forward na lang natin siya ulit.
after restarting, okay na siya. Makikita natin na may internet na. So yan, makikita na rin natin yung pangalan na nilagay natin doon. Check na lang. Then dito, check natin kung pumasok yung IP address na nilagay natin. So yun, tama. Check na natin yung, yan, may wifi na rin siya. Check natin yung okay, okay. Yan, close. Then next na natin. So yun lang. Tapos na installing Windows Server, and then yung pag-setup ng DNS saka yung domain. So may mga check lang dito ulit para makita kung okay yung ginawa.